Pakinggan po ninyo ito. Nagkakagulo itong mga senador dito sa investigasyon ng multong project, ghost project sa flood control. Hindi na ho nakatiis si Senador Tulfo dahil nakikita niya parang hindi parehas ang treatment na ginagawa o pagpipreside ni nitong si Senador Rodante Marcoleta, chairman ng Blue Ribbon Committee. Pakinggan po ninyo itong kanilang palitan dito na in public ay nagbabangayan na sila. Ito, pakinggan po ninyo itong pinagtatalunan nila. Mr. Chair, excuse me. Mr. Chair, because the last time I was here, I was only allowed 2 questions by you. And yet, mga kasamahan ko rito, bilang respeto sa mga kasamahan ko, they were allowed na 1 to sawa. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi mong 2 questions, 2 minutes talaga, you have to stick with it. You're not being fair, Mr. Chair. I am fair kasi nandito kasi. No, kasi nung last time, sabi mo sa akin 2 questions lamang. Sabi mo 1 question. Sabi ko, tinitipid mo ako, sabi mo 2 questions. And now, pinapayagan mo kahit na ilang questions. Be fair, Mr. Chair. Teka muna, bago tayo magkaroon ng impression na walang fair dito, noon, sinabi ko na in the earliest statement na nag-uumpisa tayo noon at kinakailangan nating mabakate ang plenary at exactly 2:15, kaya tayo nagmadali. Kaya naman sabi ko sa inyo, pasensya na muna. Ngayon, sa dami ng gustong magtanong, kaya binigyan natin ng tigpa 5 minutes ngayon. Kaya lang, I am following a schedule here. Ito pa yung nandito kung wala na si Senator Marcos, tapos ka na. Mr. Chair. Mr. Chairman, I made a motion, Mr. Chairman. I have a pending motion, Mr. Chair. I second the motion. And duly Kasi seconded, tapusin Mr. Chair. muna natin yung bitin na kasi hindi tayo na para tayo nagpapatintero, Madam Kowa eh. Ang tinatanong napakasimple lang, paano yung inaudit yung cost? Bago po bayaran ng COA yan, pipirma ang resident auditor. Pati yung area auditor ninyo, meron kayong area. Ayan o. Binago na lang ni Chairman Marcoleta yung issue at tinuloy yung pagtatanong. Pero hindi pa rin malinaw yung ang sagot niya tungkol dun sa tanong ni Rapi Tulfo na parang hindi fair ang treatment sa mga kapwa nila senador. Kaya kasi nangyari yan. Ginaga ko sa akin yung personal opinion Senador Villanueva, pasintabi na. Huwag mo kasing gamitin yung pagiging majority leader mo na kahit na wala sa linya, anytime pwede kang magtanong. Although meron kang karapatang ganyan. Pero igalang mo naman yung kapwa mo, senador. Ganyan kasi yung style lang. Alam mo nyo kasi, ang majority leader, minority leader, Senate President at House Speaker, both Congress and Senate, pag may mga public hearing, lagi hong priority yung mga yan. Kasi sila yung mga opisyal. Pero kung mayroong respeto sa kapwa, senador, congressman, hindi nila dapat gawin yun. Hayaan nila makapagtanong naman yung naunang dumating or yung mga congressman at senador na kanilang kasama. Katulad sa Senado. Diba? Wala doon yung Senate President, nandun ang minority leader at majority leader. So, kahit na meron silang authority anytime pwedeng magtanong, tingnan mo na nila, baka naman may nakapila. Baka may naunang dumating, hindi nabibigyan ng pagkakataon. Kaya hindi nakatiis si Senador Rapi Tulfo. Kasi pangalawang hearing na nga yan na parang tinitipid yung oras para sa kanya. At ito namang majority leader, nagagawa niya yung kanyang karapatan na anytime pwede siyang magtanong. Nako, Senador Marcoleta, mag-ingat ka sa ganyang sitwasyon. Kung veterano ka sa Kongreso, iba ang mga senador. Pare-parehas kayong national official. Pabuti nga dyan, wala pa si Ping Lacson. Si Ping Lacson may sama ng loob Sa aking opinion, kasi sabi niya, kung sinasabihin mo na may epal kami, gusto nyo ng away. Kung gusto nyo ng away, makikipag-away kami. O, nakita mo. Nagkasagutan na po sa media. Si Senador Marcoleta at si Senador Ping Lacson. Ito hindi na nakatiis. Mismong si Senador Rapi Tulfo ang sumagot na parang maging parehas ka naman, Chairman. Ayun o. Kasi nga sa aking observation, masyadong nagagamit ng majority leader na si Villanueva ang anytime pwedeng sumingit magtanong dahil siya daw ay opisyal. Kasi ganun binibigyan ng priority yan. Pero dapat hindi. Kung sa minsan nauna ka, na sumingit ka, okay. Sa susunod, bigyan mo naman ng pagkakataon yung iba. Lalo pa naman, di ba? Pinagdududahan pa nga. Hindi man lahat. Karamihan sa membro ng Blue Ribbon Committee, pinagdududahan. Dahil sa kailang pagtanggap ng donasyon tuwing eleksyon. Kasama yan si Villanueva, kasama dyan si Aquino,
Kasama dyan si Binay, o si Binay, meron pang si Escudero, ang dami ho, si Erecito, nabanggitin ng mga pangalan. So, huwag kayong magbangayan dyan sa public hearing kasi public, ang taong bayan, naghahanap ng katarungan. Doon sa kailang perang ibinabayad na buwis. Tapos ghost project. Naintindihan ko naman si Senador Rapi, kaya siya nagsumingit na ng gano'n kasi na-experience na nga niya eh. Na nauna siyang dumating, hindi magkaroon ng pagkakataon siya magkaroon ng time para siya magtanong dahil singit na singit yung ibang kapwa senador. So, kailangan din ang magandang proseso, yan ay kontrolado dapat ng chairman. Okay? At hindi pwede yung dahil ikaw ay abogado, dahil ikaw ang chairman, ikaw masusunod. Sa may mga puntong gano'n, pero hindi sa lahat ng oras. Pag nasa pawan ng mga senador, ireklamo talaga yan. Kasi paalaala ko lang, kayo po mga nanonood, nagmamahal kay Marcoleta, nagmamahal kay Tulfo, nagmamahal sa lahat. Pare-parehas po kasi ang kailang authority, kailang power, one vote only kapag may mga desisyon. Gagawa ng batas, gagawa ng committee report, o anumang desisyon, botohan yan, one vote only. Bawat isa senador. So pantay-pantay lang sila. Respeto sana. At pag hindi ho yan pinangibabaw at pinangunahan ng chairman ng komite, ang pagrespeto ng pantay-pantay sa mga membro, magkakagulo talaga. Kaya si Ping Lacson ay nainis eh. Kasi siya nag-expose ng katiwalian sa Port Control Project. Parang ang pinapalabas ng kampo ni Marcoleta may epal daw, gano'n kung something like that. Masama talaga yun. Kasi trabaho ni Ping Lacson, mag-imbestiga at sabihin kung anong gusto sabihin. Pero hindi kaipalan yun. Kung hindi yun, kanyang trabaho. Dapat, kasi parang dating, huwag yung pangunahan, ako ang chairman ng committee. Hindi naman pinangunahan eh. Ine-expose sa plenaryo kung ano yung meron. Kaya huwag na huwag sanang magkakaroon ng kulay na parang tatakipan, mag-aaway talaga kayo. Huwag na huwag sanang lalabas na parang may paborito, merong hinding kapwa member ng komite, mag-aaway talaga. Yan po yung aking kabisado ko yung mga galaw niya dahil ako po matagal ang naging reporter sa Kongreso, naging reporter din ako sa Senado, so alam ko yung rules nila, yung proseso kung paano sa mga public hearing, sa debate, at mismo dun sa kung paano paggawa ng batas. Pinag-aralan natin yan. So, hindi pwede. Kasi ito si Senator Marcoleta, although magaling siya dahil abogado nga siya, alam naman natin, pero junior pa siya pagdating sa Senado. Mas veterano, ayan sina Soto at saka Ping Lacson. Okay? At iba pang mga senador. Kaya kailangan mag-adjust sila. Kung hindi, madalas ang away niyan na nakikita ng publiko. Habang nakakasagutan ganyan ang mga senador, namamayagpag ang mga nangurakot sa pera ng bayan, yung katarungan, hustisya sa pera ng taong bayan, natatabunan ang ganitong mga isyu. Sana po ay mayos kayo. At tama lang naman po na ginawa ni Senador Tulfo na siya magreklamo dahil nga matagal siya naghihintay bago siya nagkaroon ng pagkakataon dahil singitan yung mga yung kasing Senate President or Senate President pro tempore, Majority Leader, Minority Leader, yun ang priority. Kakaunti naman sila. Sa Kongreso, di bali yun kasi talagang marami. Pero kung senador 24 lang sila, o minsan nga kalahati lang nakakad ng hearing, tapos kung magkakalamangan pa, talagang baka hindi natin makita ang liwanag. Ang makita natin lalong magulo, lalong madilim. Kasing dilim ng sabon ng pusit sa paghahanap ng katarungan ng pera ng mamamayang Dilacos.